Akala nyo tapos na sa 5 errors last time ha? Well, si Windows mahilig mag-surprise. Kung nasubukan nyo na ang SFC scan at ang memory cleaning na tinalakay natin from last time at bumabalik pa rin ng BSOD, malamang kinakaharap mo na ang isa sa mga advanced na mga errors na tatalakayin natin ngayon. Sa part 2 na to, pag-uusapan natin ang 5 pa sa mga advanced na mga BSOD errors na madalas kinukonsulta natin sa mga technician. Pero since tropa tayo, dito libre ang tutorial. Ready na? Let's go! WHEA, Uncorrectable Error. Ito yung hardware whisperer. Sinasabi ni Windows na may hardware component ka na malapit ng bumigay o hindi tama yung sinusuplayan na kuryente. Causes natin dito, baka nag-overclocking kayo, o kaya naman overheating, o kaya naman low voltage yung nakakarating sa CPU. Common fixes natin dito, i-reset natin ang BIOS settings sa default. Kung nag-overclock ka, tigil muna natin yon. Siguraduhin ding sapat ang daloy ng hangin para sa airflow ng PC natin. Next error, system service exception. Ito parang civil war sa loob ng PC mo. Isang software o kaya isang app na in-install natin ang nagpipilit na bumangga doon sa ating mismong code ng Windows. Common causes, antivirus conflicts or incompatible na graphics software. So para malunasan to, i-update natin yung Windows. And then, i-uninstall muna natin yung mga third-party antivirus para i-test muna. Actually, Windows Defender lang okay na Next error, kernel data in page error. Ito yung lost connection error. May data na gustong basahin si Windows galing sa SSD o kaya naman sa hard drive mo pero hindi niya ma-access. Kadalasang dahilan nito ay bad sectors yan sa SSD o kaya naman sa ating hard disk drive. O baka maluwag yung ating SATA cables at saka yung connection natin sa M.2. Common fixes, check natin yung cables. Sa software side, i-run natin ang DSIM/online/cleanup-image/restore health sa command prompt or CMD. Dapat naka-admin tayo para ayusin ang system image. At para sa susunod nating error, check natin ang ating analytics. At 95% sa ating mga viewers ang hindi pa nakasubscribe. Kung nakakatulong sa inyo ang ating mga tips, ang ating mga tutorials at ang ating mga videos, please don't forget naman to click the subscribe button para makaabot din ito sa iba pang mga users na nagkakaroon ng mga issues sa kanilang mga computers. Diretso tayo sa error number 4. Susunod nating error, driver power state failure. Nangyayari ito kapag ang isang device ay hindi nagigising mula sa sleep mode ng tama. Causes natin, baka aggressive masyado yung power saving settings o kaya naman outdated yung mga drivers natin. So solutions natin, set natin yung wireless adapter settings to maximum performance. Makikita natin yon sa advanced power options menu sa control panel. At susunod na error, bad pool header. Hindi naging maayos ang pag-allocate ng Windows sa memory resources. Bakit nagkakaroon ito? Madalas anti-malware software or corrupted drivers. Fix natin, i-run natin yung reliability monitor. Ang command natin dito, perfmon/rel para makita kung ano yung eksaktong app na nag-crash bago yung BSOD. And then, dun tayo mag-start sa ating troubleshooting. So, 5 solutions para sa mga advanced na mga BSOD errors. At kung meron pa kayong mga errors na hindi pa natin nababanggit o hindi pa natin nabibigyan ng solution, i-comment lang ninyo dyan sa baba. At kung nakatulong sa inyo ang video na to, please click the like button, subscribe naman kayo sa ating channel, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated
kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong videos. And as always, I'll see you in the next one.